Kamusta, Gemini? Welcome to Like a Tarot. Alamin natin kung ano ang message na dapat mong malaman ngayon. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo napanood ang reading na ito, yon ang start ng 1 week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Mag-ingat sa matinding init kasi ang kapalit naman yan ay yung matinding bagyo, baha o kaya lindol. Kahit na hindi na ito hulaan, mararamdaman mo naman ito. Kaya maging ready para makaiwas sa pagpapanik. Queen of Pentacles in reverse, 10 of Pentacles, the Lovers, 7 of Cups at 9 of Cups. Meron kang tinitiis na person at pinapakita sa cards na connected ito sa iyo. Masakit magsalita at saka palalabasin niya sa kwento na ikaw yung mali. Pwedeng kilala mo ito, person mo or mother-in-law. Pero para sa'yo, kahit na syempre nasasaktan ka sa mga nangyayaring sitwasyon sa buhay mo dahil sa person na ito, pinipili mo pa rin yung pamilya at saka love. At saka may mga pagkakataon na dumarating sa buhay mo na natutupad yung mga gusto mong magkaroon or pangarap. Sa career, kapag merong nakakapuna sa iyo, sa mga gawain mo o kaya sa negosyo mo, pakinggan mo ito. Huwag ka masyado maging sensitive. Sa career kasi, kailangan na mas mapalawak mo yung kaalaman mo. Kunin mo yung mga bagay na alam mong makakatulong. Sa negosyo naman, ang ilan sa inyo, mapapaunlad mo ito yung maliit na negosyo mo. At saka ang ilan sa inyo, meron kang katuwang sa negosyo o kaya meron kang katuwang sa trabaho na malaki ang tulong sa iyo. Sa career or negosyo, kapag meron kang gustong itigil, kailangan meron ka ng kapalit na alam mo may future. Sa mga single, makikilala mo yung taong makakaunawa sa iyo. Yung soulmate mo, naka-2 cards ka na. Pang long term na yung relasyon nyo. Maraming potential person na magkakagusto sa iyo. Malalaman nyo pareho ng person na kayo talaga yung para sa isa't isa, kahit meron mang hadlang. Sa mga nasa relationship, positive itong mga cards, pero kailangan alamin mo rin kung ano yung ayaw at gusto ng person mo sa relasyon. Para hindi lumayo yung loob ng person mo sa iyo. Kung meron mang hadlang or selos na nararamdaman ka or napapansin, mas pagtibayin nyo yung relationship nyo ng person mo kung paano magiging mas happy. The Hangman, 6 of Wands, 10 of Swords at the Judgment. Sa mga cards na ito, pinapahiwatig na sinisikap mong maunawaan yung bawat nangyayaring sitwasyon sa buhay mo at napagtatagumpayan mo ito, yung pagbalanse sa nararamdaman. Naka-2 cards ka na i-let go yung mga sitwasyon na makakapagpalungkot lang sa iyo. Kasi yung mga problems na pinagdaraanan mo, base sa mga cards, naka-2 cards ka na, malalagpasan mo ito. Ang ilan sa inyo sa financial, magkakaroon ka ng problem, pero mareresolbahan mo ito dahil sa magandang idea mo. Ang iwasan mo lang ay yung maniwala sa mga sabi-sabi o sa mga nakikita mo. Ang ilan sa inyo nag-invest ka ng malakihan, pero ang akala mo, ganun din ang balik or masigit pa. Pero mas konti sa
inilabas mo na financial. Mag-ingat na hindi ka maloko. Sa mga single, kahit dito pinapakita ng mga cards na darating na yung person na nakalaan sa iyo. Kaya lang, ang magiging problema ay yung negatibong kaisipan mo. Kasi marami nang nanloko sa iyo eh. Naiisip mo na uulit lang ulit. Kaya may mga person na gustong makarelasyon ka or nagugustuhan ka kasi padala yan ng universe na para makapili ka. Hayaan mo yung feelings mo ang mag-decide kung sino yung person na magugustuhan mo. At saka nakatatlong cards na para sa mga single na pang long term ang gusto ng potential person na relationship, yung kasal ba. Kung titingnan mo yung mga cards sa past, binanggit na. Sa present, binanggit pa rin. Ibig sabihin, malapit lang sa'yo yung potential person, kilala mo. Yung tinutukoy na the one. Hanapin ko lang yung mga pages nito para mabilis kong mabasa sa inyo. Itong card na reliability, yung success na makakamit mo ay step by step. Kaya pagyamanin mo yung sarili mo, maging open sa mga fresh ideas. At saka wag mo rin i-pressure ang sarili mo sa career, sa sitwasyon or negosyo. Itong The Watcher naman ang nagsasabi na matuto kang mag-observe o kaya makiramdam sa sitwasyon. Makakatulong din yung tahimik ka lang pero nakikinig ka or alam mo yung mga pangyayari bago ka kumilos. Ang next card naman ay intuition. I-develop mo yung skills mo at saka kaalaman. Magagamit mo rin yung talas ng kutob mo kasi yun yung magiging guide mo para maging tama yung mga desisyon mo. Yung talas ng kutob mo, gamitin mo sa pangmabuti, yung magkakaroon ka ng improvement. Itong loyalty naman, kapag meron kang sinabi, kailangan paninindigan mo. O kaya tutuparin. Para mapagkatiwalaan ka ng person mo at saka yung connection nyo ay maging matatag. Sa mga nasa relationship, kung nagkakaroon kayo ng pagtatalo ng person mo para hindi ito lumala, kailangan ng space. Lalo na't naka-4 na cards ka na yung person mo masakit talaga magsalita at feeling niya siya yung biktima sa nangyayaring sitwasyon. At kahit na pinagsusumikapan mo na maayos ang relationship nyo, nakadalawang cards ka na nasa seryosong problema ang relasyon nyo ng person mo. Lalo na't ang ilan sa inyo, LDR ang relationship, kaya hirap kayong matapos yung issue or problem. King of Cups, 3 of Cups, at 4 of Pentacles. Sa mga cards na ito, kahit na ikaw na yung agrabyado sa sitwasyon, pinapakita mo pa rin yung mabuting ugali mo. At saka naka-5 cards ka na inaalis mo yung sarili mo sa negative na sitwasyon or negative na energy. Naka-4 na cards ka na rin na mas binibigyan mo ng pansin kung saan ka uunlad, sa career, sa financial o kaya sa negosyo. Ang ilan sa inyo sa kalusugan, umiigi yung kalusugan mo dahil sa treatment. Ang ilan naman, kung may illness ka, magkakaroon ng recovery. Ise-celebrate mo yung recovery at saka magiging maingat ka na sa kalusugan mo. Ang ilang single, anuman ang gender mo, hindi nagtatagal na
single ka, nagkakaroon ka kagad ng karelasyon. At saka kahit dito sa mga cards na to, meron talagang person na darating sa buhay mo na loyal, committed sa relasyon. Pang-apat na card na ito, at hanggat hindi mo nakukuha yung sign, bibigyan ka ulit ng pagkakataon para ma-meet mo yung the one. At sa mga nasa relationship, ang swerte mo kasi yung person mo okay siya na karelasyon. At ang iniisip niya ay yung maging happy ang relationship nyo at saka yung maibigay yung mga pangailangan ng relasyon or ng pamilya. Ang iwasan mo lang yung person na nakikialam sa relasyon nyo. Pero dahil sa naninindigan kayo sa relasyon, mahal nyo yung isa't isa, magkakaroon ng wedding o kaya binyagan. At ang ilan sa inyo, ito yung isa sa pinag-iipunan mo, yung celebration na darating. Kaya nagiging mas matipid ka. Four of Cups. Ito yung card na nagsasabing meron kang bagong sisimulan sa buhay mo na magiging wise ka na sa mga decisions mo. Hindi naman agad-agad ay kailangan mag-give up sa sitwasyon, pero suriin mong maigi yung mga choices mo. Connected itong card na ito na kung meron ka mang desisyon na gagawin, huwag mong tagalan. At saka yung sitwasyon or problem ay huwag mong pagsabay-sabayin. Kasi pangatlong card mo na ito. Ano man ang challenges na dumating ay kayang-kaya mo nang harapin.